galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo so tanghon! Kumeas Sotanghon. So good! Sotanghon! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balit. RH. Pilipinas ang ating oras. 38 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga ng hapon. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH. Boom! Balita! Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita!
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. 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 Bangkay na nakita sa isang bangin sa Benguet. Kumpirmadong mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Balita. Balita. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, hindi pa rin nakakauwi sa Pilipinas. Balita. Balita. Bakunahan laban sa sakit na tigdas at rubella, paiigtingin pa ng Department of Health sa 2026. Balita. Balita. Provincial buses pwede nang dumaan sa EDSA simula mamayang gabi. Balita. Balita. Higit pisong rollback asahan sa susunod na linggo. Balita. Balita. At year-end incentives ng mga kawani ng Department of Education matatanggap na ngayong Disyembre. Balita. Balita. Yan ho ang ating headlines dito sa DZRH Boom Balita. Sa pangalan ho ng aking partner na si Yuel Reyes. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Balita. Sa detalye ho ng ating mga balita. $5:41 na ho ng hapon, kumpirmadong labi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nakitang katawan sa isang bangin malapit sa Buwed River sa Tuba, Benguet. Ito ay matapos na sumailalim sa DNA at autopsy ang mga labi ng dating opisyal bandang alas 3:45 kaninang madaling araw. Ayon sa Police Regional Office ng Cordillera Administrative Region, isinagawang autopsy sa harap mismo ng asawa ni Cabral na unang tumanggi sa procedure ngunit kalaunan ay pumayag din. Lumabas sa resulta na ang sanhi ng pagkamatay ni Undersecretary Cabral ay blunt traumatic injury consistent with a fall. Samantala, una nang iniulat ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang tama ng bala o iba pang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ni Cabral. Balita. Balita. Kaugnay ho niya numapela ang National Bureau of Investigation sa mga motorista na dumaan sa Cannon Road na magbigay ng dashcam footage. Ayon sa NBI, hinihikayat nila ang lahat ng mga motoristang dumaan sa Cannon Road nitong December 18 sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na magbahagi ng anumang dashcam video na kuha sa bahagi ng Sitio Maramal, Cap 5, Barangay 4 sa Tuba, Benguet. Ito ay upang makita kung may footage kaugnay ng huling mga oras ni dating DPWH Undersecretary Cabral na natagpo ang patay sa nabanggit na lugar. Tiniyak naman ng NBI na mananatiling confidential ang anumang impormasyong ibibigay at gagamitin lamang ito sa investigasyon. Ang mga nais tumulong ay maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 0908-978-0135 o kaya naman ay magpadala ng email sa nbiserves@nbi.gov.ph. Balita. Balita. Kaugnay pa rin ho ng balitang yan, sinibak sa pwesto ang Acting Chief of Police ng Tuba Benguet Municipal Police Station na si Police Major Peter Camsol Jr. dahil sa lapses nito sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagkaroon ng pagkukulang ang kapulisan sa Tuba na i-secure ang mga posibleng ebidensya sa pagkamatay ng opisyal. Nananatili naman sa pwesto si Benguet Police Director Lambert Suerte matapos agad makipag-ugnayan sa pamilya ni Cabral para sa autopsiya. Kaugnay nito, pumayag na ang mga naiwang pamilya ni Cabral na isailalim ang mga labi nito sa autopsy sa lunghat sa nauna nilang desisyon. Balita. Balita. Aminado ang Department of Justice na dagdag hamon sa ginagawang investigasyon sa flood control mess ang pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, maaari sanang magamit ang mga posibleng salaysay ni Cabral sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayunman, hindi na anya ito mangyayari at lalong hindi na rin maipagtatanggol ni Cabral ang kanyang sarili sakaling madiin siya sa kontrobersya. Sa kabila nito, tiniyak ni Fadulyon na may iba pang mapagkukunan ng impormasyon na makatutulong sa pag-iimbestiga sa flood control anomaly.
Balita. Alas 5:44 na ho ng hapon, hindi pa rin umuuwi ng bansa si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kabila ng deklarasyon nitong hanggang December 17 lamang siya mamamalagi sa Estados Unidos. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na wala pa silang natatanggap na anumang dokumentong nakabalik na ang dating kalihim. Umalis noon patungong Amerika si Bonoan kasama ang kanyang asawa para sa isang medical procedure noong November 11. Si Bonoan ay idinadawit sa katiwalian sa flood control scandal at may immigration lookout bulletin o ILBO dahil dito. Narito ang tinig ni BI spokesperson Dana Sandoval. So, sa records po natin, siya po ay part subject ng isang immigration lookout bulletin order. Umalis po siya ng November 11 for the United States of America. Allegedly to accompany po yung kanyang asawa for a medical procedure. So ang kanya pong sinabi na return date ay December 17. Meron po itong sulat mula sa kanyang counsel na nagsasabi na December 17 siya uuwi. But so far po, wala pa po tayong nakita na bumalik po siya sa Pilipinas. Boom Balita. Boom Balita. 14 na minuto bago ho mag alas 6 ng gabi, pinaghahandaan na ng gobyerno ang pagkumpiska sa mga ari-arian ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, na-trace na ang mga asset na may kaugnayan sa nagbitiw na kongresista sa tulong ng Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman. Git ni Remulla, sa ngayon ay pinaplansya na lamang ang motion para rito. Pagtitiyak pa ng kalihim, mafo-forfeit ang assets nito sa kabila ng patuloy na pagtatago nito sa batas. Boom Balita. Boom Balita. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang oras ho natin, 5:46 ng hapon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay.
mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion na milyonaryo pa. Maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa Champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong Champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw ngayong December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. Mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Boom! Balita! Boom! Balita! 8 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, nagbabalik ho ang programang DZRH Boom Balita. Sa pangalan pa rin ho ni Joel Reyes, ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, maraming foreign nationals ang nakakakuha ng pasaporte at iba pang dokumento sa Pilipinas dahil nakakakuha rin sila ng birth certificate sa bansa through late registration. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na dahil sa late registration ng birth certificate, nakakapagpanggap na Pilipino ang mga foreign national. Ayon kay Sandoval, nawawala sa monitoring ng BI ang ganitong mga kaso ng pagpapanggap dahil sa tila lehitimo ang mga dokumentong hawak nila. So because they were able to get the mother document, which is the birth certificate, through late registration, ito po talaga yung nakikita natin na root of all evil yung late registration na yan. Because of that, they're able to secure driver's licenses, passports, may nakita pa po kami, national ID. And because they are Filipinos, supposedly, nawawala sila sa purview ng immigration because they are misrepresenting themselves as Filipinos.
Matagal na umano itong problema ng immigration pero dahil sa mga kaso tulad ni Alice Guo at Joseph C. ay nagkakaroon na ng kamalaya ng taong bayan at maging ang interagencies ng gobyerno at agaran na itong naiimbestigahan. Balita! Boom! Balita! Sa iba pa natin mga balita, posibleng maging basihan para sa isang ethics complaint ang ginawang pananakit ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi tama at hindi dapat ginagawa ng kongresista ang mambatok sa matanda o sino mang tao dahil nakasisira ito sa reputasyon at dignidad ng Kamara. Kaugnay nito, nagpadala na ng liham si Gacuma kay Dr. Raul Canlas ng Philippine Delegation to the SEA Games kaugnay ng naturang insidente. Isusumite rin ito sa Ethics Committee ng Philippine Olympic Committee at sa House of Representatives. Balita! Boom! Balita! Sapat na ang lakas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makiisa sa pre-trial proceedings ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng independent panel ng medical experts na itinalaga ng ICC para sumuri sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil dito naninindigan ng ICC prosecutors na fit si Duterte matapos na nilang ituring ng mga eksperto na unreliable ang mga idinadaing nitong sakit. Ikinatuwa naman ng mga biktima ng war on drugs ang pagkilala ng expert panel na competent o fit to stand trial sa pre-trial proceedings si dating Pangulong Duterte. Pero ayon naman sa depensa, imposible nang makatrabaho ang dating Pangulo dahil sa nila'y lala ng kanyang memory loss dahilan ng pabago-bagong desisyon at bilin sa mga abogado. Balita! Boom! Balita! Samantala, paiigtingin pa ng Department of Health ang vaccination effort nito laban sa sakit na tigdas at measles rubella sa susunod na taon. Dahil ito sa pagdami ng mga bilang ng mga tinamaan ng sakit na tumaas aniya ng 29% ngayong taon kumpara noong 2024. Sa datos ng ahensya, umabot sa 4,843 ang kaso ngayong taon. Mas mataas kung ikukumpara sa 3,748 cases noong 2024. Sa nabanggit na bilang, 73% ang hindi nabakunahan. Ayon kay Secretary Ted Herbosa, uumpisahan ang Phase 1 ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Mindanao at Bangsamoro Region. Simula yan sa January 19 ng susunod na taon hanggang sa February 13, 2026. Susundan naman ito ng Phase 2 sa Luzon at Visayas pagsapit naman ng buwan ng Hunyo. Balita! Boom! Balita! Pinapayagan na ang mga provincial bus na magbaba at magsakay ng pasahero sa kahabaan ng EDSA ngayong holiday season. Ayon sa MMDA, maaaring dumaan sa EDSA mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, simula huyan mamaya hanggang sa December 23. Habang 24/7 naman mula sa Christmas Eve o sa December 24 hanggang sa January 2 ng susunod na taon. Giit ng ahensya, ang hakbang na ito ay tugon sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero para sa Pasko at Bagong Taon. Una rito, inisyuhan na ng special permits ang nasa higit 1,500 mga air-conditioned at non-air-conditioned provincial buses para makabiyahe at makapagsakay ng mga pasahero ngayong holiday rush. Boom! Balita! Boom! Balita! Samantala, good news ho sa ating mga motorista, inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng bumaba ng humigit kumulang piso at 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Samantala, nasa piso 70 sentimo naman ang maaaring tapyas sa kada litro ng diesel, habang aabot naman sa piso at 75 sentimo sa kerosene. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng peace agreement sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din ang pagkakaroon ng sapat na supply ng langis at mababang demand nito. Balita! Boom! Balita! Good news naman sa mga kawani ng Department of Education, sisimulan na ng DepEd ang pamamahagi ng year-end incentives sa mahigit 1 milyong kawani nito sa buong bansa. Kabilang sa mga ipapamahaging insentibo ang Service Recognition Incentive o SRI, Productivity Enhancement Incentive o PEI, at ang Collective Negotiation Agreement CNA incentive sa mga kwalipikadong personnel, gayon din ang gratuity pay para sa mga contract-based workers.
Ayon sa DepEd, ang SRI ay ibibigay ng paunti-unti at ang unang bugso ay matatanggap ngayong Disyembre na nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 14,000 pesos and 14,500 pesos para sa bawat kwalipikadong empleyado. Habang ang natitirang bahagi ng SRI ay ibibigay oras na maaprubahan ng kahilingan para sa modification of allotments. Samantala, ang Productivity Enhancement Incentives ay ipagkakaloob naman sa mga kwalipikadong kawani alinsunod sa Executive Order No. 201. Para sa mga Contract of Service at Job Order Workers, makatatanggap naman sila ng gratuity pay na nagkakahalaga ng 4,000 pesos hanggang 7,000 pesos depende sa haba ng kanilang serbisyo. Boom Balita! Boom Balita! Oras po natin, eksakto impunto, 6:00 ng gabi. Yan na ho ang kabuuan ng ating programa dito sa mas pinaikling edisyon ng DZRH Boom Balita. Sa susunod hong Sabado, balik na ho sa normal ang ating oras ng ating programa. Regular programming na ho, 1 oras na balitaan. Mapapanghigang muli sa ere ang DZRH Boom Balita Rewind kung saan binabalikan ho natin ang mga pinakamalalaki at mga malalaking kontrobersya sa nagdaang linggo. Muli sa pangalan ho ng aking kabaro na si Yuel Reyes at sa buong pwersa ho ng DZRH News, kasama ho ang Radio at TV Tech. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ho ang programang Spotlight kasama si Sister L. Pilipinas ang ating oras, 1 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi.